Mga kababayan, ngayong araw po ng Huwebes, July 30 na po 2026, dalawang low pressure area pa rin po ang ating minomonitor. Meron pong nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at meron naman pong nasa labas ng ating PAR. Ngayon, tignan natin yung magiging epekto nito, yung nasa loob na PAR ng low pressure area, yung mga lugar na apektado niya. Tignan din natin kung papasok itong LPA na ito na nasa labas po ng ating bansa. Pero bago ho natin simulan, pakishare po ng update natin para malaman ho ng mga kababayan natin ang lagay ho ng ating panahon. Ito pong low pressure area na nasa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility ay nasa vicinity po ng Quezon. Ito naman pong nasa labas ng ating PAR ay nasa lokasyon po o nandito po ito sa bandang east of southeastern Luzon na meron pong lokasyon na 1,755 kilometers. Ito po, alamin natin yung mga lugar na apektado. Sa tinatawag po natin mga kababayan ko na forecast weather condition po na inilabas po ng Pag-asa, dito po sa area po ng Metro Manila, kasama po ang Central Luzon, ang Calabarzon, Mimaropa, ang Bicol region po, kasama rin po ang Western Visayas, ang Quirino, kasama ang Nueva Vizcaya, Benguet, La Union, kasama rin po ang Pangasinan ay patuloy po makakaranas ng cloudy skies with isolated rain showers and thunderstorms lalo na po sa hapon at sa gabi. Kung makikita nyo naman, nakapalibot pa rin, ito po, kitang-kita naman natin. Kaya hindi po nakakapagtaka simula ho sa hapon kahapon hanggang sa gabi, nakaranas tayo ng mga pag-ulan. Bagamat ito pong low pressure area, parehas po ito na unlikely ang category. Pag unlikely, ito po yung ibig sabihin natin pwede hong malusaw anumang oras. Mas mahina pa ito sa low chance na category po ng low pressure area. Itong LPA po na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, bago ho yan lumabas ng ating Philippine landmass, ito pong kalupaan natin, yan po ay malulusaw. Ito naman pong nasa labas ng ating PAR ay malulusaw po, inaasahan isang araw hanggang sa 2 araw dahil naman po sa epekto po ng easterlies o yung malinsangang hangin po na nanggagaling ho sa karagatang Pasipiko. Sa ilang bahagi naman po, the rest po ng Luzon, Visayas at Mindanao, apektado naman po ng tinatawag natin na easterlies o yung malinsangang hangin na nanggagaling ho sa karagatang Pasipiko. Naging aktibo po ngayon ang easterlies dahil nawala po pansamantala yung epekto po ng habagat o southwest monsoon dito po sa may kanlurang bahagi ho ng ating bansa. So itong pagkawala o pansamantalang paghina ho ng habagat ay tinatawag po natin na monsoon break. Karaniwan ho ang monsoon break, tumatagal lamang po ito ng 1 hanggang 2 linggo, yung pinakamatagal na ho yun. Pero kung may panibagong bagyo na mabubuo, papasok po sa ating Philippine Area of Responsibility, magkakaroon po ng rapid intensification o biglang lalakas ang habagat dahil palalakasin siya ng panibagong sama ng panahon na mabubuo. Ito naman pong LPA na ito at itong LPA na nasa labas ng ating bansa, kaya hindi po yan lumakas. Ang easterlies po kasi hindi yan nagtitrigger o nagpapalakas po ng mga low pressure area o mga bagyo. Pinapahina pa nga po, Kaya nakita nyo, kahapon pa, stable ito sa pagiging unlikely na category po ng low pressure area. Ngayon naman, ito pong Super Typhoon Dolphin na nasa labas ng ating bansa, marami nagtatanong na wala daw Super Typhoon. Actually, wala naman talaga sa ating Philippine Area of Responsibility sa ating bansa, Pero yung nasa labas ng ating PAR, minomonitor po natin. Dahil yun po pwedeng makakreate o makabuo po ng mga cloud cluster o kumpul ng kaulapan ng bagyo malapit po sa ating area. Tulad na lamang po, nakikita nyo po yung mga kaulapan na yan. Yung cloud cluster po na yan, nabuo, na-develop dahil po sa Super Typhoon Dolphin na nasa labas po ng ating PAR. Yun naman po ay walang direktang epekto, hindi rin papasok sa anumang bahagi ng ating bansa, pero kailangan pa rin nating i-monitor at bantayan po. Sa nalalabing bahagi din po ng Luzon, Visayas at Mindanao, mag-ingat din po tayo sa banta po ng mga localized thunderstorms. Ito po para mas maliwanag po sa atin. Mas aktibo po ngayon ang mga local thunderstorms dahil meron tayong malinsangang hangin na nanggagaling ho sa karagatang Pasipiko. Yung easterlies po, dito po yung banda, Iihip ho yan. So ang mga local thunderstorms mas aktibo dahil po sa mainit na hangin, lalo sa umaga sa tanghali, yung moisture po nun, yung singaw ho nun, yun yung nagpapaulan lalo na ho sa hapon sa gabi. Pero dahil po sinasabayan tayo ng tropic extension po ng hangin ng low pressure area, hindi natin masyadong maramdaman po ang epekto po ng easterlies. Ngayon, tanong ng mga kababayan natin, aaraw na ba? Magiging maganda na ba ang panahon sa malaking bahagi ho ng Luzon, Visayas at Mindanao? Actually, kung makikita ho ninyo, sa Visayas area, walang mga ulap na makikita dyan. So, ang Visayas area natin,
mas magandang panahon na mararanasan kung ikukumpara natin dito sa parte ng Luzon. Dito sa bandang extreme northern Luzon, may mga ulap tayong nakikita dyan pero hindi naman apektado ng trap or extension po ng hangin ng low pressure area. Parte po ng Metro Manila, Central Luzon, nakikita nyo naman, nandyan pa rin ang extension ng hangin ng low pressure area. Pero unti-unti na po yung nawawala o nalulusaw dahil po sa easterlies. Parte naman po ng silangan po ng Mindanao, nandyan ang epekto po ng tinatawag natin na localized thunderstorms. And pag mga thunderstorms sa hapon po yan nagpapaulan. So ngayon po, ulitin ko, wala tayong bagyo sa loob ng ating PAR, pero yung susunod po na bagyo na papasok at madedevelop po sa ating bansa, itatawagin po bagyong Luis. Sa ngayon, hindi natin malalaman kung magiging malakas yun hanggat hindi lumalabas yung kanyang pinaka-forecast track and intensity. So sa ngayon, kinakailangan kahit wala po tayong bagyo, may mga pag-ulan pa rin mararanasan dahil sa low pressure area at mga localized thunderstorms. Ugaliin po magdala ng payong, jacket, kapote, panlaban ho yan sa mga biglaang bugso po ng mga pag-ulan. Yan po muna ang pinaka-latest na update natin sa lagay ng ating panahon. Ito po si Kuya Francis, ang inyong tagapaghatid ng balita. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.